So hot! Ayan, ganyan na lang po yung video guys. Pindot-pindutin nyo lang po para sa picture po. Sa inyo ako napapahawak. So okay na po yan, nakaready na po yan. Papatayin ka na. Ating lahat sa mga konsihaler dito, salamat po. At saka sa mga nanay po, at binigyan po ninyo yung time po na ito na ano ba? na pumunta po dito para sa ano natin sa lecture. So lahat po ba ay kumain? Kasi makaabutin po tayo ng 3 oras. May magsusundo po ba ng anak? Wala naman po. Ayan. Ano, papahapiwan ko lang po yung 9262. Sino po ba yung nakapag-attend po sa inyo ng lecture po namin pagka nandito po kami sa barangay? O di kaya kay Mang Doray dati? Wala po. Walang naka-attend po nun. So, papahapiwan ko lang po yun. Po ninyong i-share ito sa mga nyo, siyempre sa asawa ninyo, sa mga kapatid, sa mga kakilala po. So, yun po. Ang RA 9262 po kasi, ito yung batas para po sa inyo na mga nanay at saka po anak ninyo. No. Considered or cover po ng 9262 ang anak po ninyo kung siya po ay below 18 years old. Minor de edad po. Consider lang siya sa 9262 kahit na over 18 years old po siya kung siya po ay special child. Naintindihan po natin yun. Yun lang po ang pinakasimple na explanation po ng ano na yun. Kasi may iba nagtatanong, anak ko yan kaya lang yun pas 18 years old. So hindi na po siya cover ng 9262. Special po yung anak ninyo forever na pong kailangan ng sustento yan. Hindi po pagka 18 na is pwede nang maputol. Hindi po. Sila po ay hanggang sa humihinga pa po sila, kailangang sustentuhan po ng tatay. So yun po yun. So sa 9262 meron tayong physical, psychological, financial nga po yung tinutukoy ko, at saka meron din po tayong sexual at saka economic. Ang una po, ang physical, yun po yung, alam na po natin, yung mga binubugbog. Dahil nagkakapasa, sinasampal, sinusuntok, tinatadyakan o minungudngod, pasok po siya sa physical abuse. Pagka inaabuso kayo physically, kailangan din po magpa-medical within 24 hours. Dismiss po matik yung kaso po ninyo. At pagka na-dismiss po ang kaso na sinampa ninyo, hindi po pwedeng i-refile po ulit yun kasi double jeopardy na po yun. So, hindi po pwede yun. Kailangan within 24 hours magpa-medical kayo. Ayun, sa mga asawa na ayaw magsampa pa pero sobrang pambubugbog o kung ano-anong ginagawa ng asawang pananakit physically, kailangan po magpa-medical. 1,000 to 100,000 plus pa yung piyansa dapat. Pero ang pinakita ng asawa lang is, yun lang, yung iisa lang na medical legal po niya na slight lang o minor lang po ang naging sugal po niya. So, ang ano ng court, slight lang po siya. Hindi po kasi pwede na isang medical lang, slight physical ang injuries lang ang nakalagay, tapos sasabihin mo doon na paulit-ulit akong binubugbog, paulit-ulit akong sinasaktan ng asawa ko, pero wala po kayo may pakitang medical legal. Kahit anong kwento po ang gawin po ninyo doon, hindi po maniniwala si judge kasi kailangan po meron tayong ebidensya. Yun yung kaimportantihan kung bakit kahit mahal nyo ngayon, talagang hindi nyo hihiwalayan, ano na kayo, na kahit anong mangyari, kapit pa din po kayo dun sa lalaki, kailangan pa din po kayo magpa-medical. Kasi sinasabi ko na, darating at ayaw ko na. Sabihin mo, para sa mga anak ko, napatay ka na, anong sino magbabatay sa anak mo? Awawin naman sila kasi maiiwan sila. Kasi may iba pong asawa na sobra-sobra. Kaya nga minsan nakikita ko, halos maghiwalay na yung daliri sa paa, hindi kaya puro sabog na yung mukha, pero hindi pa din kakasuhan. Pero kung kailan, pitik lang yung ginawa sa kanya, tsaka naman magkakaso, ano yun, baliktad. Di wala din medical legal, picture lang ang nakalagay, ang picture lang, yung sugat lang yan, hindi man lang gagawa ng paraan yan, kasi hindi naman kami ang papaniwalain po ninyo eh. Ang papaniwalain natin, tutulungan namin kayo, is yung judge. Hindi po kami. Judge po ang kailangan natin maniwalain. So, yun po sa physical, malinaw na po tayo. May tanong po ba kayo nun? At kailangan po, pagka physical abuse, kailangan po, ang hospital na pupuntahan natin ay public hospital lang po. Hindi po pwedeng private. Kasi alam naman natin, sa private, pwede nating padagdagan ang ito. Kasi ang iniisip ng mga natin, kahit sa atin, pagka sinabi mong psychiatrist, punta ka doon.
Bakit? Baliw ba ako? Di ba, gaganon kayo? Tama po ba? O may nakakaintindi na kung gaano ka-importante ang psychology sa atin. So psychological, natin kasi, psychological abuse, ang natatamaan niyan is yung ating pag-iisip. Kung paano tayo mag-isip. May sinabihan na po ba ditong mabaho? May sinabihang mataba? May sinabihang lawlaw? Ha? May sinabihang laylay? Meron po ba? Oh, diba? May mga lalaki po talaga na sasabihan yung asawa. Ang luwag-luwag na. Kasi ilan daw? Nakalima, nakasampung anak. Sagutin yung asawa niyo. Yung sa amin, bumabalik to. Di ba pag nanganak tayo, parang bago ulit. Tama po ba? Kasi siya. Ano sabihin nyo, bumabalik ito eh. Tingnan mo yung sayo, baka yan naman ang lumiit. Kasi sa kagagamit, naputpul yung kanila. Pero yung atin kasi bumabalik, kaya hindi pwede eh. Baka sa kanila yung lumiit. Kaya sabi nila, law-law. Diba? Kasi may mga ganung asawa, pagka makapagsalita, sasabihin niya, law-law naman yung kasi ng asawa ko, kaya ay, tingnan mo sa'yo, baka yun yung lumiit. Kasi nung kayong unang mag-asawa kayo, ay nakakailan ba siyang putok sa inyo? Diba? Tapos sasabihin ngayon, law-law, yung mga anak po natin, kayo magpaliwanag dyan mamaya, ha? Sinabi ninyo, sinabi ko, huwag isama no? Kasi baka sasabihin, mas mabango yung kabit kaysa kay asawa. Abay, syempre, normal ang asawa, lalo pag may anak, namamalengke, nag-aalaga ng mga anak, tapos hindi pa sasabihin na, magbebembangan pala kayo, disbasibagal. Eh, syempre, diba, may malalasakan, maalat-alat yan. O lang kaya, maanggo-anggo, kasi hindi niya sinabi eh. Tama, kuya? Binata. Binata. Ay, binata? Oo, kailangan mo to, sinong dalaga, diba? Ay, ganun. Tito po, kailangan po talaga. Kailangan mo niya yan para alam niya. Alam niya. Ako siya pa ang nalangay. Ayun pa po, binata. Ay, oo nga. Masasagot mo yung asawa mo. Pero may asawa po na reserve. Hindi kaya sagutin. Oo, yung kikimkimin, yung sabihin, pangit ka. Tapos dati-dati, nung high school, elementary, kasama sa mga miss, mga ganon. Tapos sasabihin siya ng asawa niya na kung tutuusin yung asawa ang nagpapangit sa kanya. Kasi yung mga lalaki na yan, kung gusto nyo maganda ang asawa nyo, bigyan nyo ng pang-parlor. Bantayan nyo yung anak nyo, magpaano siya doon, magpaganda siya doon. Huwag yung sasabihin ng pangit ng asawa nyo, pero kayo, ano po bang ginagawa nyo bilang asawa? Hindi kayo sasabihin, buti pa yung asawa ni ganito, ang ganda. At siyempre, ginagastusan yung asawa niya. Eh, yung asawa mo, anong ginagawa mo? Ginagawa mo, lahila. Ba? So yun, may mga tayo na, may mga asawa kasi na hindi nanununtok. Pero ang ginagawa ng sobra yung bibig kung ano-ano sinasabi ko. Kung ang dami mo ng mga lalaking sinasamahan, kung ano-ano sasabihin. Diba? Yung dati-dating nakaraan, inuungkat-ungkat pa. Diba? So yung sa atin, sa babae kasi, pagka paulit-ulit na sinasabi nun, pangit ka, mabaho ka, kung ano-ano ka, parang sisiksik sa isip niya, minsan hindi na siya lalabas. Bakit? Kasi iniisip niya, mabaho ako, nakakahiya, baka maamoy ng mga kasamahan ko. O di kaya kung sasabihin niya, bobo ka, ay, hindi na ako kikibo, pagka kasi bobo ako eh. Parang, pagka ganun kasi ang tao, walang nakakausap. Lalo yung iba, nagsasabi na, walang ibang magmamahal sa'yo, kundi ako lang. Kasi ang pangit-pangit mo na, ang taba-taba mo na, butot balat ka na, yung mga ganon. So yung asawa niya, pagka patuloy na ginaganon ng asawa, nagkakaroon siya ng depression, anxiety. Isang araw, walang i-istorbo sa akin. Kailangan hindi niyo magawa yun kasi may mga bata. Kailangan tuloy-tuloy. Kahit nag-away kayo ng asawa niyo, kailangan pa din, tuloy pa din. Diba? Parang wala lang. Parang gusto pa nga, hindi pansinin yung pag-aaway niyo. Which is, nasaktan na kayo dun eh. Kaya lang pagka napupuno po kasi tayo, naapektuhan nga po yung ating pag-iisip. At pagka nangyari po yun, siyempre masisira na din yung natin, ikakasira ng pamilya. Kasi nga, iba na po yung pananaw natin. So, kailangan po, pagka inaabuso po kayo ng ganun, is magpa-psychological evaluation po kayo. Pwede na po ninyong isampa yung kaso na yun. Pagka sa i-refer po kayo. Lalo na sa mga kapapanganak na may postpartum. Totoo po yun. Yung parang gusto mong ihagis yung anak yung baby mo kasi umiiyak. Pagka nakakaisip kayo ng mga ganun na parang ang sama ng nyo, kailangan na po ninyo ng tulong ng psychiatrist. So, pwede po kayong i-refer po sa Johnny Hospital. Para at least matulungan po kayo.
Kasi noon kasi hindi nila siniseryoso yan. Kaya lang nung nag-pandemic, nakita nila sa mga bata na nakakulong sa bahay, iba yung ginagawa. Iba yung paraan ng pakikipag-communicate nila. Every session mo is 3,000. Tapos utay-utay mo babayaran. Parang first session, 3,000. Second, 3,000. So parang yun na, aabot siya ng 15 pero inutay-utay lang po niya. Tapos pagka uupo siya in court, 5,000 po ang bayad ninyo. Ang pag-upo naman sa court po ng psychology is, lang po siya, once lang. So, isang bayad lang po ng 5,000. Ganon ka-in-demand ngayon ng psychologist. Kaya pwedeng yun lang pakuha natin. Kung interesado ang anak natin, huwag natin pipilitin. Baka mamaya, ipapakuha nyo yun, tapos wala, ibabagsak kasi ayaw. So, yun po yung sa psychological natin. Wala tayong hinahabol na oras dyan, tulad ng sa physical. Tapos pati sa pagsasampa, wala din po tayong hinahabol kasi kailangan po natin makuha yung psychological evaluation nyo. Pagka ang nakalagay sa psychological evaluation nyo, sinabi po doon na wala namang trauma, walang depression, walang kahit na ano, hindi po natin maisasampa yung kaso nyo. Kasi ibig sabihin wala po kayong trauma sa ginagawa ng asawa nyo. Yun po yun ha. Kasi may iba, pinaano-ano mo, nakakawit po doon sa asawa. So at least may isang naiwan na kaso doon sa asawa niya. Kasi yun nga, sa physical daw, ang sabi, nag-untog-untog lang daw siya, kaya meron siyang sugat. Sa sexual daw, wala namang nakitang lacerations, kaya po, dismiss po yun. So, ang psychological lang ang nakatayo doon sa kanya. Kaya natuloy pa din yung kaso niya. So, may tanong po tayo sa psychological. Opo, meron po talaga. Kamami po namin. Ngayon kasi, sa financial, pag sa pulis po kayo pupunta sa amin, kailangan po kasi 6 months na hindi po nagsusustento si lalaki. Ang problema natin, pagka naka-attend sa mga pa-seminar namin, yung mga lalaki na yan, o narinig ng mga magulang, may nakapagsabi, magaling, ang gagawin, 4 months, bigay para maputol ang 6 months. 5 months, magbigay para maputol ang 6 months. So, ang ginagawa na lang po natin, maghaharap sa barangay ng isang beses. Magkasundo man yan, o walang napagkasunduan, o wala lang, at least basta napaalam sa kanya na may anak siya na kailangang sustentuhan at dumaan sa barangay. Kasi kung hindi siya dumaan sa barangay, duduretso po ng malolo sa family court, pinapabalik po ng barangay. Mag-usap muna kayo doon. Pero kung nag-usap na kayo at wala nang kinahinatnan, kunin lang po ninyo yung blatter ng barangay na authenticated po siya, yun po yung dadalhin po ninyo sa malolos, kasama po yung birth certificate po ng anak po ninyo. So, dapat sa birth certificate ng bata, ang nakalagay po ay ang pangalan ng tatay, yung kinakasawa ninyo, nirereklamo nyo. Pedro, kung Pedro ang pangalan. Pero huwag naman Juan. Baka mamaya, Juan ang nirereklamo mo, Pedro ang nakalagay sa birth certificate ng anak mo. Kaya basahin po ninyong maigi ha. Tsaka yun nga, sa mga buntis, syempre, nag-away sila. Huwag nang pina-acknowledge dun sa lalaki. Di walang pangalan si tatay. Paano ka makakahingi ng sustento? Doon po tayo mahihirapan. Kailangan pa rin yung magpa-DNA. Tsaka kung ganun po, at pupunta kayo ng tulpo, huwag naman ninyo idamay yung barangay at saka pulis. Kasi sabi, walang ginawa ang barangay, walang ginawa ang pulis. Paano gagawin namin? Walang tatay na nakalagay dun sa... Pumunta po kami dito kasi po, hindi po namin masampahan sa pulis, mareklamo sa barangay kasi po, wala pong nakalagay na tatay. Wala kaming pambayad ng DNA. Ganun po yung sabihin nyo doon. Hindi yung sabihin, walang ginawa si ganito, walang ginawa. Diyos ko, ikaw nga, hindi mo pa alam kung paano makakahingi Tsaka hindi naman namin alam na siya talaga ang tatay nung Ikaw lang naman nakakaalam yun, hindi po ba? Kaya, huwag po ninyong idamay. Huwag nyo kaming idamay. Na lang po. May case po kasi yung kamami ko, hindi siya kasal. Pero po ngayon, yung kinakasawa ko, yung tatay po ng anak niya is magpapakasal po sa iba. Tapos so parang gusto niya putulin yung sustento. Ganun po yung nangyayari. Pero nakapangalan dun sa lalaki. Ako nakapangalan po. Wala namang problema dun. Pwede po siyang kasuhan po. Hindi, bakit susustento naman? Hindi po siya bali po kada siguro 800 sa tatlong anak. 3 anak, 800 lang. Ganun po ang binibigay. Tapos parang lagi po may sumbata. May Nawala naman sumbat. siyang pera. Opo. Walang trabaho si lalaki. Meron po. Anong trabaho po niya? Private? Nasa Dubai na po ngayon. Walang company? Wala po. Parang DH, ganun ba siya? O anong... Wala po. Nagpunta po doon yung lalaki para pakasalan po yung jowa. Para maging resident na siya doon. Opo, doon. Sa kanong
Kasi pagka ganyan po, pwede naman silang mag-ano sa court, magharap sa court. Kaya lang, aantay na bumalik si lalaki dito. O di kaya ko tinatanong yung agency kasi pwedeng doon din, mag-direct doon, tapos sasabihin na. Tapos, matik na po, sahod niya, kaltas na po doon. So, hindi na kayo yung ganun ng ganun. Opo, direct na po yun. Kahit na ano, kung hindi kayo kasal, okay lang din po yan. Pag di police? Pangalan niya, oo. Policeman yan o sundalo po. Yun po yun. Kaya na mag-ingat kayo, kasi kung iskabeche kayo, ay makakasuhan po kayo ng tunay na asawa. Kasi magiging ebidensya po yun eh. Ay, mag-ingat kayo, tingnan talaga ninyo kung walang asawa yun, pagka may sabit kasi yan. Paano ka makakahingi ng sustento? Ay, nakapangalan yung mga asawa. Makikita po kasi yan. Tatanungin kayo, ay, kung wala lang asawa, gaganon sa inyo. Pagka ginanon na kayo, ay, teka lang po ha. Tanungin ko, may kasi ang korte kung magkano na dapat niyang ibigay. Kasi 5,000, tapos ang sahod pala niya is nasa 150,000 a month. Grabe no? Diba? May mga ganun kasi. Tsaka ganito mga nanay ha, hindi po kayo kasama sa susustentuhan ng lalaki. Unless, kapapanganak ninyo, hindi po ninyo kayang magtrabaho. Kayo nagpapadede, kayo nagbabantay sa anak ninyo. Siyempre kasama kayo, ano kakainin ninyo, paano padididihin yung bata. So doon po kayo masasama. Pero pagka lumalaki na yung bata, kaya ninyo magtrabaho, hindi na po kayo kasama sa sustento. Yung bata na lang po ang susustentuhan po. Kaya nga eh, gumawa-gawa pa eh, naghiwalay naman. Bakit kasi kayo Sino pa po ang may sa sustento? Kasi pagkapasukan na yun na, ang dami nang pumupunta sa akin regarding sustento ng mga anak kasi nga magbabayad na ng tuition, mga gano'n. So mas maganda kasi pag may usapan na kayo, kahit barangay lang yan at ayaw ninyong paabutin na sa court, yung usapan niyo sa barangay, pwede na po ninyong panutaryo po yun. Pwede na po yun. Yun na po yung gagamitin niyo as legal documents na, usapan na tayo eh. Kasi yung iba, verbal lang, o di kaya, yun lang, harap lang na wala lang. O anong ebidensya nga naman na umupo siya sa ganong pressure? Sexual. Bakit kaya sa mag-asawa may nagre-reklamo ng sexual abuse daw sila? So, bukod sa sila ay pinipilit, yung ibang mga kalalakihan dahil sa pinanonood sa social media kung saan-saan, nilalagay na butas. Yung labasan ng dumi, gusto doon ipasok. Hindi naman kaya, mabaho, mabantot, gusto pang pasubog. Diba? Oo, lollipop yun natin. So, yun. May mga ganun kasi, yung pinapanood kasi, nila sa social media, papaanoin mo, di ba? Masakit. Paano pa kung iba yung papasok po doon? Sila kaya, try natin kahit ballpen lang. Masakit yun. Kahit sino naman siguro, na-try ng hindi maka-CR dito. Pilit. Di ba? Masakit yun. Kaya nagkakaroon ng reklamo kasi ganun nga. Dahil sa, influensya ng social media, yung mga kalalakihan kung ano-ano nang pinapagawa sa mga asawa nila. Wala na din respeto. Pero kung gusto naman ng asawa nyo, pwede naman yun eh. Kaya lang, yun nga, pag pinilit mo yun ang gawin mo, kasi yun lang ang pinanood mo, na akala mo okay yung sa asawa mo, hindi naman po pwede yun. Tsaka huwag po kayong maniniwala kapag sinabi ng asawa ninyo na nakalima ka ng lalaki, 10 na yung anak natin, tapos magre-reklamo ka na pinilit kita, walang makikita dyan kasi law-law na yan. Diba? Gaganon sila. Pero huwag po kayong maniniwala yun. Kasi pag tayo, mga babae, pinilit tayo na hindi basayan. Diba? Pag pinipilit ka, hindi magbabasayan. Tama po ba? Try ko nga, hindi nyo alam. Tingnan ninyo, pag pinipilit po kasi kayo, hindi po magbabasa yan. Pag pinilit pasukan nyo, magkakaroon po ng gasgas. Yan po yung tinatawag ng mga doktor na lacerations. Kaya kahit nakailang anak ka, kahit nakailang lalaki ka pa, makikita at makikita po yun. Kasi pag ginusto mo yan, magbabasa yan. Tama po ba? O di kahit anong pasok dyan, okay lang. Kasi basain, walang kahit anong gasgas. Kaya lang, pagka nasobrahan, magkakaroon talaga yan. So yan po, makikita po siya pag pinilit. Kaya yung mga ibang tao na nagsasabi na ginahasa sila, pero ng pa-medical namin walang gasgas kasi basa. Totoo po yun! Sa mga may anak dito, lahat ba kayo naranasan kung paano masarapan? Ikaw sumagot lang syempre, yung iba. Hindi totoo po, may iba nakalima ng anak pero hindi pa naranasan kung paano yung masarap na yun. Kasi yung mga lalaki kasi, nagpaputok, okay na, hilig na, wala nang pakialam, diba? Wala. Kasi, diba, wala
Paano nyo malalaman na ganito gawin mo para masarapan naman ako? O di kaya, huwag mong ilabas, ako muna. Diba? Kasi pagka nga, ang dahilan kasi ng iba, pagka nilabasan na, wala na. Kasi okay na sila eh, pero sa ating mga babae. Tapos sabi ba ninyo sa asawa ninyo, teka lang muna yung iba gano'n. Ano, lalabas na ba? Teka lang, wala pa ako yung gaganon ka. Diba? O, kasi nga, yun nga yung sinasabi. Kaya ganyan, hindi kayo kasi nag-uusap eh. Kaya minsan, nag-aaway kayo. Kaya may nangangabit na iba. Kasi nga, tatanungin mo, ba't nangabit ka? Eh, hindi ako nasasarapan eh. Hindi ako pinapalabas. Nakalima na kaming anak, wala pa akong labas. Diba? Hindi, totoo po yun. May mga ganong babae. Kasi nga, hindi niya sinasabi sa asawa niya eh. Na hindi pala siya nasasarap. Maganda pag-usapan niyo kung ano gagawin po niya. Kasi minsan pagka sa lalaki, dati-dati na gaso ninyo, pagkain, damit, nandyan. Kaya lang pagka may anak, yun nga, pagka busy, ay hindi, teka muna, yung bata muna. O nagtatampo to, ay magkahanap na naman ng ano. Eh dapat dapat pag-usapan po talaga. Yun po yun, communication lagi sa mag-asawa. Para hindi po mawala yung spark ng ano nyo, pag-asama po ninyo. May tanong po ba doon? Wala po. So dapat pagka may ikinakasal siguro, imbitahan ako, no? Para masabihan sila. Pero yun po kasi, may iba kasi napilit kasi nabuntis ka. Pero sa ngayon, wala naman ng ganun. Hindi na uso yung ganun. Talagang ginusto na, yun na yun. So, yun po yun. Yung panglima po natin, ano to, madalang to, yung economic natin. May mga apartment kayo na ikaw yung taga-post na may available na apartment, ikaw naglilinis pagka may umalis, tapos ang ginawa ng asawa mo, kinulekta lahat ng pera, walang binibigay man lang sa'yo. O di kayo, may mga alaga kayong kambing, manok, binenta lahat, ni walang binigay sa'yo. May negosyo kayo, tulong naman kayong dalawa, pero ang kita laging sa kanya. Yun po yun. So di kaya, nung bago kayo mag-asawa, teacher ka, ang usapan nyo, pagka lumaki na yung mga anak ninyo, babalik ka sa pagtuturo. Pero ang nung ginawa niya, ayaw ka niyang pabalikin. Binuntis ka, sunod-sunod. Hindi ka na nakabalik sa pagtuturo. Di ba parang binabawalan ka niya. Papasok po kasi siya sa economic. Natuturuan pa natin yan kung anong gagawin. Pero pag ang mga high school kasi, ay wala na. Parang mas matanda pa nga sa ating minsan, di ba? Mas may experience pa siguro sa inyo yun. Eh, kinakabahan na yung may mga anak na nalaga. Hindi totoo. Kasi sa mga anak po natin, na mga ganyan, kaliliit pa, yun yung tinatanong ko sa bawat magulang, sino po ang usually na naghuhugas po sa kanila? Nagpapalit ng damit. Nanay? Meron po dito na nagpapalit tatay, kuya, lolo, gano'n. Meron son. Meron po tito. Eh, kayo po, ano? Ano po yun, lalaki? Babae. So, kanito po kasi yun. Diba, hinahawakan ni tito, ni tatay, ni lolo yung ganito mo, tapos ginaganon-ganon yung ari o kaya yung kwet ng anak ninyo, o kaya yung putotoy niya. Sa tingin po ba ninyo ay magsusumbong sa inyo yun kung kahit sino pwedeng pugasan siya? Hindi po ba? Kasi kailangan pa ninyong tanungin kung anong ginawa sa kanya bago magsasabi. Pero hindi kusang magsasabi sa inyo kasi sanay na po siya eh. Oo nga naman, hinahawakan ni Papa to, hinahawakan ni Kuya to eh. Kaya parang normal lang sa kanya. Pero kung yung anak ninyo, lagi ninyong sinasabi na ako lang at ikaw lang ang pwede. Eh pag uwi, nanay, si ano, hinawakan yung dito. Gaganon, di ba? O di kaya umiiyak ka. Kasi natakot. At least masasabi agad sa inyo. Yun po kasi ang ano nun, pagka nasanay ang bata na ganon, magsusumbong po yan. May isa kami na, kaya naniniwala ako doon na totoo. Kasi isang bata, anak ng kasama namin doon, pumunta sa office. Nakita yung tinitabis, kaya pagka pumunta kayo doon, wala na yun. Medyo malaki yun. Tapos sabi ba ninyo doon sa anak ninyo? O di kaya laging mura, hapunan, umagahan, tanghalian. Ganon. Ano po kasi yun? Pagka ganon lagi, ang ginagawa niyo sa loob ng bahay, nakikita ng bata laging ganon. Yun din po ang papasok sa isip niya. Normal pala magmura. Kaya pag nasa school, ay, gumaganon kay teacher. Sinasagot niya. O di kaya pasigaw, tumawag. Kahit na matanda sa kanya, wala ng kuya, wala ng ate, wala ng nanay, wala ng tatay. Baka sabihin, oy Brenda, pagkain ko, bilisan mo, late na ako. Brenda tinatawag, nanay pala niya. Kasi nga sa loob ng bahay, walang ganon, walang kuya, asawa. Dapat po, inaano natin sa anak natin na, ako ang nanay mo, ito ang tatay mo,
ang tawag sa tatay, papa, daddy, o ano pang tawag. Ako ang nanay mo, ganito ang tawag mo sa akin. Ito si kuya, ito si ate. Ganun pang gagawin natin. Hindi yung, di ba, minsan kasi pagka ano, oy Bernardo, halika dito, kumain ka na, puro ka lasing. Oy, sabi niya, oy Bernardo, baon ko, sabi ni Brenda. Na kahit saan-saan lumabas, okay, ganun ang damit. Hindi nyo tinuro na ito ay gamitin sa loob ng bahay, ito ay gamitin pagka may lakad, ito ay gamitin pag nasa beach ka, ito ay gamitin pagka sa formal na ano ka pupunta. Kung ano lang suot niya, sige, go pa din. Hanggang sa lumaki yan, kung nagdalaga na, tinutubuan na. Tapos magiinuman yung mga asawa niyo dyan. Sabi ng asawa mo, magdala ka ng tubig dito. O nagdala yung anak mo, walang bra. Kasi nga sabi niya, okay lang, walang bra sa loob ng bahay. Eh, pag yuko niya, nakita, o nademonyo yung isip no, inuman. Pagpunta ng anak mo sa CR, sinundan. Gahasa na. Kaya may mga nangyayari pong ganun. Kasi sa ating mismo eh. Dapat sinabi mo sa anak mo, na kapag tayo lang, okay lang. Pero pag may ibang tao, mag-ayos ng damit. Tsaka kung gagabihin ka mamayang gabi, magsuot ka ng tama. Kasi nakakaano ka na, nakakaentra ka ng may masasamang isip dyan. Iba-epekto kasi din ang Yun po yun. Minsan kasi parang hindi. Ano na nila yan eh. Karapatan niya yan. Isuot niya kung anong gusto niya. Tsaka bakit ikaw ba bumibili ng damit niya? Gano'n ka pa pagka sinasabihan mo yung mga anak minsan. Kasi may mga ganun talaga eh. Kasi nasanay na sila parang wala lang. Tapos mababastos sa amin din ang pupunta. Tapos sasabihin namin, anak, ba't kasi ganyan ang suot mo? Eh ano ba? Eh si mama nga, hindi ako pinapagalitan. Ikaw pa yung gaganunin ka. Eh Diyos ko po, pag pumunta kayo sa akin, talagang ikaw nanay ang papagalitan ko po pag gaganon. Kasi nasa inyo po kasi yan eh. Unang-una po kasi lagi niyong sasabihin. Ikaw anak ang unang-unang mangangalaga sa sarili mo. Hindi ibang tao, kundi ikaw lang. Kasi para kung ayaw magka-problema in the future, yun po ang gagawin talaga natin sa anak po natin. Maliban sa pananamit, yung mga apo natin o anak natin, hindi natin matanggihan hindi bilhan ng laruan kahit madami. Kahit anong pabili, sige, kasi mura pa eh. 20, 50, 100, 10 piso. Okay lang, kahit nagkalat yung mga laruan dyan. Paglaki ng mga yan, iPhone na. Ay, syempre tatanggi na kayo, wala ng pera. Eh, yung bata sanay na, binibigay nyo lahat. Anong gagawin niya? Maglalayas, maglalaslas, uli kaya, worst, magbibigay. Diba? Uli kaya, sasabihan ko kayo ng, wala kang kwentang nanay. Ouch. Oo, ganun. Kasi sinanay na ninyo sila na hindi sinasabihan ng, anak, hindi kailangan yan. Huwag nating bilhin. Baka ganun ang sasabihin naman ninyo, anak, pagka nasira na lang yung toys mo, tsaka tayo bibili. Ay, maisip yan. Laro ka sa laruan. Oo, ganun lang. Kasi sabi nyo, hanggat hindi nasisira, isirain ko para may bago ulit. Hindi ba? Sabihin ninyo na, kapag hindi kailangan, huwag nating bilhin. Kahit may pera tayo ngayon, tipid tayo kasi baka mamaya biglang bumagyo, binaha. Saan gagamitin natin? Anong gagamitin natin? Dapat may savings tayo, ganun. Pagka pinaliwanag natin yan at pagka ng mga anak ninyo, ay hindi ko papabili ito, hindi ko pa kailangan. Yung may mga ganun na bata talaga na alam nila eh, hindi kaya ni mama, hindi kaya ni papa. Pero may mga ibang bata na, ay hindi, bilhin mo to kasi birthday ko eh. O di kayo yung sinanay ninyo sa party. May mga ganun, di ba? Kahit walang-wala, mangungutang pang birthday. O, asan? Utang na. Kinabukasan may maniningil. Views ka magkano lang, point something lang, na dollars ang kita mo. Pero sila, pagka kinuha yung mo, sa site ng mga porn na magkano ang kita nila doon? Kada open nun, $100. Pero sa'yo, point something lang. Kaya lang, yung naikalat na. So sa ngayon po, hindi po basta-basta tayo kukuha ng picture ng tao tapos ipopost po natin. Hindi po pwede yun kung hindi ka humingi ng pahintulot. Kaya ngayon pa lang, humihingi ako ng pahintulot. Kasi yung mga video po natin at mga picture po natin, pinuha po kasi the specific is, ipakita mo yung CCTV para makatulong sa investigasyon ng pulis. Pero hindi sinabi doon na ibigay mo yung CCTV para magamit na ebidensya sa korte. Yun po yung pagkakaiba nun. Kaya pwede natin tingnan yun, makuhanan ng picture kung sino yung taong nagnakaw doon. Pero hindi po pwede ninyo na gamitin yun as evidence. Tutulong lang po sa amin para masundan po yung tao po na yun. Yun po yun. Sa mga barangay naman, pwede naman nilang ibigay yan. Certification lang sa barangay na nakuha yung CCTV po na yun, yung footage po na yun, na galing po sa kanila. Sila lang naman po ang mag-pipirma sa certification. Mas okay na po yun. Kaya lang pag private po yung tao, hindi po natin pwedeng pilitin. Opo.
Tapos mabalik tayo sa mga kasuotan po ninyo, ingatan po ninyo kasi may mga nahuli na po kami na mga tao na yun nga. Ang ginagawa, pinipicturan yung dibdib, puwet, basta yung mga makikita na dapat natatakpan ng damit. Binibenta po nila yan sa GCGC. May 50 pesos, may 100 pesos, may 300, 500. Depende sa tayo. Depende sa hubog. Opo, kahit lola po na nagsi-CR, na nakikita na lumalabas yung dumi, meron video, magkano ang bayad sa kanya? 150. Kasi inaano nga nila, ginagawa nila, di ba, EI, uso po ngayon, o gagawa nila ng kwento doon. Kaya pag may makikita po kayo na talagang nakakapanood po kayo, di ba, may kumakain ng something, at inedit nila yun. Di ba? Kasi doon nila nilalagay po yun. So mag-ingat po kayo sa mga bahay ninyo pagka may butas, abay takpan-takpan po ninyo. Kasi yung nahuli po namin mula sa butas po talaga ng CR. Kaya lahat ng member ng family, akala nung dalaga, siya lang ang sinisilipan. Nung nakuha namin yung cellphone at namin lahat ng laman nun, kahit yung nabura, na na-recover. Yun nga, pati si Lola na nagsi-CR na lumalabas. 25 pa yan, ba't ngayon? 2035 na ngayon, nandiyan pa rin yan. Kasi nga, social media po. May iba pa, i-enhance pa yun, di ba? So yan po yun, mahirap. Pag alam niyo may mga picture, kahit anong picture, yung picture po kasi natin napapagalaw na ngayon eh. Kaya may salamin naman, doon na lang ninyo silipin. Usually kasi ang nangyayari dito is yung mga kabataan naman. Kasi curious, o tinutubuan ng buhok-buhok. Umaano yung ano kaya itsura, o tutuwad, picturan. Ano sa cellphone, ay pangit. Pero, alam mo hindi nila magagawa, kaya lang naluloko sila ng mga kachat lang nila. Na, patiin nga ako ng itsura ng dede mo. O, pinicturan, send. Ganun lang, picture muna. Hanggang susunod, video na. O, hanggang sa ano na, iba-blackmail na sila. Anong gagawin po doon? Kasi dami account lang yung gamit. Ang gagawin po doon, deactivate po yung bata. Yung cellphone number na gamit niya, yung number mismo, sirain na po yun. Tapos deactivate lahat po ng account. Delete po lahat. Magbago na po siya. Yun po ang gagawin. Kasi pagka-scammer yan, at saka yun nga, yung hacker na nanghihingi ng pera, hindi naman kayo ititrace niyan. Pagka wala na, hahanap ulit ng magiging biktima yan. Pero after a week, or after 1 month, may nag-chat, yun pa rin ang picture. Abay, mag-isip-isip ka, baka kapitbahay mo, o di kaya yung kaaway mo, gumagawa. Opo, kasi pagka-hacker yan, scammer yan, hindi na. Pagka nililit mo, wala, may minura nga ako, ngayon wala namang reply. O, di ba? Kasi sinisingil ako sa utang, sabi ko, ay, hindi na. Ka doon, ang ano kasi nun, parang pyramiding yun. No? Pagka hanggang kayo nag-member, nababayaran. Kasi ang ginagawa, ginagamit po yun para makapag-loan po kayo online. Pagka online, di ba, 2,000 ang pinaka-start. Pagka nabayaran mo yung 2,000, lalaki ng lalaki yung pwede mong i-loan. Pag dumating ng 500,000 sa tingin ninyo, babayaran nila. Eh, sa inyo nakapangalan yun, sa mata ninyo yun. O hindi na babayaran yun. Kaya mga after 2 years, 3 years, or 5 years, may bababa na pong subpina sa inyo. Pagka nakatanggap po kayo ng subpina, kailangan po ninyong mag-counter. Kasi pag hindi po kayo nag-counter nun, 3 beses kayong binabaan, o kahit once na binabaan kayo ng gano'n at hindi kayo nag-counter, warrant of arrest na po ang bababa. Ang syndicated estafa kasi 500,000 o 1 million ang nahiram gamit yung ano na yun eh. Syndicated estafa po, wala pong piyansa yun. No? Tsaka ang magpagawa ng counter affidavit po ngayon is nasa 7,000. Eh, how much more pagka next year pa yung baba, baka 10,000. Eh magkano lang nakuha mo doon, 2,500. O, nag-times magkano pa, di ba? Kaya huwag po kayong papayag na gamitin yung information ninyo na alam naman ninyo para saan, tapos para magkano, tapos easy money lang. Isipin po ninyo, wala po. Kung nakakuha po sila, pag inano daw po yung mata, tapos bibigyan daw ng pera. O saan gagamitin yun? Eh, sa totoo lang, yung mata natin na yun, hindi napapalitan, parang fingerprint yan. Paano mo maitatanggi na hindi ikaw yun? Inakuha na nga nila at na-record na nila doon. O, kasi may ano pa yung mata natin. Oo. Ano din. Tama na kayo doon at naibigay na ninyo yung mga information ninyo. Ang gagawin po ninyo ngayon, sirain na po yung SIM na yon, magpa-blatter na po kayo sa barangay na wala po yung cellphone nyo, pati yung SIM wala na. Deactivate na po kayo lahat. Para halimbawa, ang naiwan na utang na lang hanggang October ngayon is 10,000, yun lang ang babayaran sa inyo. Kasi kung forever ninyong gagamitin yan, eh hanggang next year, hanggang sa babaan kayo, eh baka nakakalahating milyon, 1 milyon yan, pababayaran po talaga sa inyo yan.
Pero ang blatter na yun is once lang po pwede ninyong gawin. Kasi kung paulit-ulit po ninyong gagawin yun, ay hindi, talagang naluloko to, paulit-ulit nawawalan ng cellphone, imposible na yan. So once lang po ninyo pwedeng gamitin yun. Pagka talagang nasubo na kayo at natry na po ninyo yun, kasi nga easy money wala ka namang gagastusin, papatingnan mo lang yung mata mo, ganun po ang gawin ninyo. At least makatulong man lang. Pagka nasa court na, tatanungin bakit yung mata mo naman yung nandun, paano mo sasabihin hindi ikaw yan? Kasi baka sa picture ko o baka sa mga video ko, tinutukan, kaya nakuha yung ano ko. Ganun na lang ang magiging sagot siguro ng abogado po ninyo. Pero sa ngayon, ganun lang po ang magagawa ninyo. Kasi sa ngayon kasi, kaya hindi namin ma-actionan yun kasi wala pa pong reklamo. Yun lang yung sinasabi na kapag walang nagre-reklamo, wala pong krimen. Hindi po siya Marereklamo. marereklamo. Hindi po kasi marereklamo yung ganun dahil po nagkakaroon po yung mga tao. Yun nga. Oo, kasi wala pang nabababaan ng Oo. sampina. Kasi maliliit pa baka nasa, kung 2.5 nag-start po yan last year, million. baka nasa 100,000 siguro ang pinakamalaki pa. Wala pa yung kalahati Pagka po may million. nasample yan siguro na magkaroon po Yun. saka po Pero kasi, ano sa amin, meron na po nagkakaroon sa amin. May recruiter kasi. Oo, sa amin. Eh, ang mga recruiter po na yun, pag recruiter ka, ganun din, walang piyasa po yun. O, halimbawa, .com, naging .con, N ang pinalit sa M. Mapapansin pa po ba ninyo? Kaya kahit sabihin nyo sa cashier, meron na, na-receive na. Kasi may notification talaga. Pero sasabihin ng cashier, ay ma'am, wala pa pong notification sa bank namin na na-receive na po yung payment nyo. Kaya kahit mag-antay po kayo doon, wala po talaga. Kasi sa ibang bank na po napunta. Kasi nga, yung pinag-sendan po ninyo, anong nang hacker po yun. Oo. Mali yung pinaka. Yung link lang po, pinapalitan lang po nila, isa lang po. Kaya lahat ng mga itsura ng parang Facebook, ganun, lahat ng ano nun, makikita nyo parang ganun. Pero sa link, pagka tinignan mo, yun, may isang litra lang dun na nabawas or napalitan, hindi kaya nagdagdag ng isang numero. Depende lang po yun. Ganun sila kadali. Kaya mas maganda, cash na lang. Dati-dati credit card yung inaano nila. Ngayon naman, dati lang dun, online banking lang, cellphone ang gamit mo, nakukuha po nila. So, yun po yung ingatan natin. Tsaka yung mga, wala naman ng mga computer shop sa labas, no? Wala na. Kasi yung nag-open po ng mga account sa mga computer shop, yun din po yung nahack. Kasi nga, ang dami-dami gumagamit. Pwede na din po nilang i-recover.